Day mga ka-farmer, ngayong araw po ay may konting problema dito sa ating Lakatan Plantation. Itong puno po ito ay may tama na po ito ng bunchy top, 6 months old na po. So ano ba yung ginagawa natin? Ano ba yung ang pinaka best na remedy natin na gagawin dito? 6 months old na po siya. At paano po natin ma-manage yung may tama na ng bunchy top sa ganitong stage na po ng lakatan? Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So ayan po, na-confirm po natin na bunchy top po kasi siya. So wala tayong magawa, eradicate po talaga ito. So yung ginawa natin ngayong umaga ay ayan po, naghukay na po tayo dito ng dalawang butas sa kabilaan niya in preparation po sa pagtanim natin ulit. Dalawahin na natin pagtanim ulit dyan, pero hindi agad-agad matanim na yan kasi nasa 1 foot inihap lang yung distansya dyan mula sa puno bawat isa. Malapit po ay may contamination pa po yan dyan dahil abot na abot po ng maraming roots dyan. Yung ginawa natin, hinukay natin ng early para po masinaga ng araw yan at ma-disinfect pa ng sikat ng araw if ever. Pag hindi mangyari yon ay maglalagay tayo ng apoy dyan kabilaan. Lalagyan natin ng apoy yan dyan for at least 2 hours para po ma-disinfect talaga yung area. Kasi andyan po kasi talaga yung puno sa gitna. Pag hindi po kasi na-disinfect po itong mga roots na dito sa ilalim, yan po, gaya po nito, ay makukontaminate pa rin siguro ng 90% yung next na itatanim dyan. So yun yung ginagawa namin. Nagdalagay kami ng apoy dyan for 2 hours. So yung gagawin natin ay pag ganito na po talaga kalaki, yung dati pag maliliit pa lang pinupull out lang yan, binubunot na yun dyan, kinukuha. At saka hindi pa masyadong marami yung root system sa ilalim, nagre-replant ka agad ng dalawahan sa kabilaan. Pero ngayon dahil ito ay malaki na, hindi na to basta-basta mapupull out ng madali. Yung gagawin po natin ay puputulin yung puno. Puputulin natin dito itong mother plant at tutusukin yan pa ilalim at lagyan po ng 1 ml na herbicide, kahit anong klaseng herbicide po, kahit anong klase. At yung mga followers niya ito, hindi na ito gagamitin, lalagyan na lang ito ng mga tawag doon ng mga herbicide na rin dito sa may top, bawat top nito, para ma-ensure na mamamatay na po talaga ito, hindi na po dadami. Kasi pag binabayaan natin ito at dadami pa yung mga suckers at kung magiging habitation or pugaran ito ng mga maraming tawag doon hoppers, ay nako, magiging lalo na po aphids, magiging vector po yan ng bunchy top na virus, kasi aphids po talaga ang nagdadala. So yun yung po gagawin natin, pakita natin sa inyo, i-demo po natin sa inyo, kasi po yung iba ayaw maniwala, hindi nakikita kung paano i-eradicate yan dahil hindi po ito siya pwedeng magtagal dito. 4 days ago nakita na natin yung sign na may tama siya, pero sabi ko wag munang kunin kasi hindi pa confirm. Pero ngayong araw po confirm na po talaga, tinamaan na po talaga ng bunchy top yan. So be with me po habang ginagawa natin yung pagkakat dito at pagbibideo po dito. Pero paalala lang po mga ka-agri, huwag tayo basta-basta pumutol ng puno na ito na hindi po natin na-inspect yung puno kung mayroon ba talagang naninirahan na aphids. Kasi pag pinutol po natin ito, magbagsak ito, imbes na na-insure na natin at naging maganda yung ginawa natin, nagalagana pa po pag may aphids po ito, kasi pag bumagsak po ito, magta-transfer doon sa kabila, naging carrier na po talaga ng bunchy top. So inspeksyonin po ito. Yung tinuturo natin sa inyo ay kung sa amin po, pag mayroong aphids po, sinisilyaban po namin ng apoy po dito sa ilalim, at saka kung saan may area na may aphids, pinapatay po muna. Pero yung ginagawa po ng mga hindi nag-organic, nag-i-spray po talaga muna sila. Ini-sprayan muna ito ng chemicals pamatay sa aphids bago pinuputol, para wala talagang carrier na pupunta sa ibang lakatan. Pero yung atin po kasi na-inspect natin
zero po siya sa aphids. So pwede natin siyang putulin na lang dire-direkta ngayong umaga at saka maglagay po ng ating herbicide dito mga ka-agree. Yung dati naman pong ginagawa namin dito pag basta lumataas po, ginagamit lang na po kami ng hagdan at saka nilalagyan na rin sa top ng herbicide para po mabilis ang mamatay, lalo na po pag marami. Kasi po sa experience po natin dahil suckers yung tinatayang natin dito, in every 100 po umaabot po ng 5 yung contaminated. Parang ganun, parang may 5% na pwedeng tamaan talaga ng banchitap. Kahit na anong namin tawag dun, careful namin kasi hindi po siya tissue culture. Pero maliit na porsyento lang po yun, yung 5% na may tama ng tawag dun ng banchitap. Napaka-manageable pa talaga po dun. Hindi talaga ma-perfect po kasi nilalagay na lang namin yun sa listahan ng mortality. So, yun po, puputulin na lang natin ito. Pakita natin sa inyo, direkta, puputulin po ito. At talagyan po yun ng herbicide. Yung ginamit ko po dito ay Shine. Ito po ay, ano po ba ito? Matagal na po ito. Yan lang po yung ginagamit namin. Kahit anong klase, sinabi natin kanina sa inyo, kahit anong klaseng herbicide po, pwede pong gamitin. 1 ml sa malalaki, 0.5 ml sa maliliit. So, hindi po tayo endorser ha ng chemicals ha. Yung sa atin po, dinidemo natin paano ito minamanage. Itong may tama na ng banchitap. At remember po, pag ito inahawakan natin, ganyan lahat, never touch another part of the area na may mga tanim ng lakatan. Kahit na sinasabi na pag walang vector, hindi naman makapunta doon, pero kami iniinsyo namin, bago po kami mag-touch ng ibang puno po dito dahil nakahawak na kami sa may contaminated, hindi na po kami naghahawak yan pag hindi po kami nakapag-disinfect ng aming mga kamay. Yun lang po yung ating gustong pakita sa inyo. So, putuli po natin dito. Dahil, ikukumpay pa po natin ito sa kambing. Yun po mga ka-agree. So, yung gagawin po natin mga ka-agree, tusukin lang itong gitna. Kahit ano, pwede itusok dito para po magkaroon ng space papunta dun sa corm sa ilalim. Kung pwede maabot yung corm, mas maganda po. Pero sa amin, ganito na lang. At, ayun, nagkabutas na. Lagyan lang po natin itong herbicide. 1 ml po ito sa main na puno. Tansyahan na lang po ito. Yan po, enough na yan. At lahat ng mga top nitong mga tawag doon, mga followers niya ay lalagyan na rin yan. Kahit mga 0.5 ml lang. Para po mamamatay na rin sila mga ka-agree. Yun po yung ginagawa nating treatment talaga. At we see to it na after po ng 1 week, syempre mananamlay na itong mga followers niya. Pag hindi po talaga fully yan na mamamatay, nilalagyan lang po namin ulit follow up ng konti para siguradong ma-decompose na po talaga siya mga ka-agree. So yun po, pinapakita natin sa inyo ano ba talaga yung ginagawa ko. Kasi dati po nagpo-pull out kami or pinapaapuyan lang hanggang sa maubos, napakatagal po matapos. Kasi pag apoy pa lang dito, lagyan mo ng apoy, it takes po kalahating araw Kasi mga malalaking puno. Pero yung pinakamabilis na gawin natin, ito po mga ka-agree. Ayan. Meme na ng meme yung ating ano doon, kambing doon. Yan po ang pinaka-easiest, pinaka-mabilis na pamaraan. Paano po eradicate itong ating banchitap na contaminated na puno. Ipakita po natin doon. Sandali. Huwag natin putulin video. So yan na po, may laman na po yan. May laman na po yan dito sa taas. Yung puno, ito na po. Huwag nating ilagay lang dito na malapit lang yan. Ilalayo yan. Bibigay natin yan sa mga kambing doon. Kasi yung kambing hindi naman makakapasok yan dito. Kasi po, fully naka-fence po itong area. Hindi makapapasok yung mga kambing dito. Yan po, 100% po. May tama talaga ng banchitap. Ito yung itsura ng banchitap. Nag-yellow-yellow na. Ito po. Mag-yellowish na. Paligid ng dahon. Yan po, nag-uumpisa na talaga. At yung next
na dahon, ito na po talaga parang nagiging curly na siya, na magiging puro yellow na lang halos. Hindi na ito halos magiging green. Yan na lang po yung kulay niya. Hanggang na manigas po ito. Ang magiging next na naman na lalabas dyan, ganito na rin po mga ka-agri. Magiging banchi siya. Yung isa sa pinaka-reason na malaman is pag ito ay yung tawag doon, kinamay sa dahon, pag ganyan very crunchy po yung kanyang sound, very crunchy. Pag very crunchy po, 100% po talaga. Kasi po yung dahon ng saging na hindi po tinamaan ng bench sap, hindi po crunchy yung dahon pag yung ganyan po mga ka-agree. Dinidemo natin sa inyo. Yan po, 100% tama na po ng banchi top. Dati ginagawa namin ito, ina-isolate talaga ito sa malayong area. Pero dahil po ay wala po siyang aphids, kahit isang aphids wala po siya, ay binibigay na lang po natin siya sa kambing doon sa taas para po mapakinabangan. Kasi kahit may banchitap itong dahon, ay gustong gusto pa rin po ng mga kambing, mga ka-agri. So yun po, masaya lang tayong ipakita sa inyo kahit na ito ay masamang balita sa akin, pero masaya po tayong i-share sa inyo yung technology namin dito kung paano kami nag-eradicate ng malalaki ng puno ng lakatan na may tama po ng banchitap. So hanggang na dito na po. This is your friend once again po. Maraming salamat, Agritech Mix TV. Sana ay maging masaya po ang ating Pasko ngayong taong 2024. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.